Sana'y suportahan nyo ang ating bagong channel mga Kamanhwa Tribe para naman ganahan pa tayo mag-upload ng mas marami pang mga videos. Napasabi na lang ang tauhan ni Yuzio na sa halos kalahating taon ng pagsusumikap nila ganito lang kadali masisira ang kanilang pinaghirapan. Sinabi naman ng kanyang kasamahan kung wala na ba talagang paraan upang ayusin ang lahat ng nasira at nasabi na lang niya sa kanyang mga kasama ang mahalaga ay buhay pere naman tayong lahat. Kaya pala pinagtatrabahuan mo ang bagay na ito sa nakaraang kalahating taon. Napa-oo na lang ang lalaki at ang kamukha mong gorila ng may masamang tingin. At kanya na lang nasabi ang pagkabuhay muli pagkatapos ng kamatayan ang pakiramdam na ito ang tunay na kahanga-hanga. At nasabi niya na lang kailangan kong bumangon at magsimula muli Lengfeng, halika at tulungan mo ako. At napasabi na lang si Lengfeng sa kanya na pasensya na at meron pa akong kailangan alagaan ang kanyang maliliit na alaga na tinuturing niyang mga anak. At pumunta naman tayo kung nasaan ang ating bida na si Yuzio. Sinabi ni Yuzio ang kanyang mga ugat na nasa ikalawang antas ay kumalat lamang ng ilang daang metro ang lalim. Sa ilalim ng lupa sa paligid ng lugar na ito. Ngayon kalahati ng Misty Mountains ay natatakpan na ng mga ugat ng kanyang puno. Maging ang haba ng siyam na dakilang ugat ay lumaki ng malaki kumpara noon. Dahil sa kanyang pagtataka ay kanya nang binuksan ang kanyang sistema. At habang binubuksan ang kanyang sistema napaisip na lang siya pagkatapos umakyat sa ikatlong antas dapat ay marami siyang nakuhang mga abilidad. Sa pagbukas ng sistema nakita niya ang kanyang mga abilidad. Uri, Mutated Willow Tree, Evolution Points, 12,983. Abilidad, nakakahigop ng sinag ng araw at nakakakuha ng mga evolution points araw-araw. Kayang makahawa at makain ang buhay ng ibang nilalang. Batay sa lakas ng nilalang. Katutubong abilidad mataas na regeneration kaya nitong mabilis na mag-regenerate ng lahat ng bahagi na may pambihirang kakayahang mag-regenerate kahit putulin ang isang galami kay nitong mabilis maibalik ang kakayahang mag-regenerate kahit masira ang pangunahing katawan kaya nitong dahan-daang mag-regenerate sa pamamagitan ng mga labi at mga ugat nito. Buto ng Vitality. Gamitin ang sariling spiritual na enerhiya bilang pinagmumula ng buhay upang mapalago ang mga buto mabilis na pagpapalabas ng mga mutated na puno mula sa lupa sa loob ng parehong isang kagubatan na kaya nitong kontrolin. Siyam na dakilang sanga. May katatagang maihahalin tulad sa bakal ang mga sanga na ito ay malaya at lihim nakakaparalisa at nakakalason ginagamit nila ang asensya ng buhay upang mag-regenerate sa paglipas ng panahon ng walang limitasyon sa sakop kaya nilang mag-regenerate may kakayahan silang hatiin at paramihin ang isa ay nagiging 10 at ang 10 ay nagiging 100. Mutated na mga ugat ng puno. 3,300 metro ang haba umaabot sa pinakatuktok sa mga tuntunin ng bilis at lakas kaya nitong gamitin ang mga baging nito upang gawin sustansya ang mga kaaway at kumuha ng spiritual na enerhiya para sa sarili nitong paggamit antas 3. Spiritual na larangan. Ang pagtitipon ng 1,000,000 spiritual na enerhiya may kakayahang baluktutin ang spiritual na larangan at sunod na makakaapekto sa realidad na umaatres sa sakop ng pagkabuhay. Mga hamog. Nagpapalabas ng sakop na ulap na bumabalot sa paligid ng lugar ng ilang kilometro sa paligid ng sentro nito na bumabalot sa sarili sa isang belo ng ulap antas 2. Illusionscape. May kakayahang magbigay ng epekto ng halusinasyon sa sakop na ulap at malaki ang kakayahang guluhin ang persepsyon ng mga nabubuhay na nilalang antas 2. Pagkontrol sa elemento ng lupa. Sumisipsip ng malaking dami ng mga bato ng spirito ng lupa at humahanap ng mga earth rock tortoise upang magkaroon ng kontrol sa kapangyarihan ng lupa. Willow leaf. Nangangalap ng spiritual ng enerhiya at ginagawang material na anyo ng kahugis ng matutulis na talim kayang durugan ang anumang bagay at direktang tamaan ang mga target antas 2. Wooden dragon. Ang pangunahing esensya ng willow tree malalim na nakaugat ng ilang daang metro sa ilalim ng lupa na kumakatawan sa lakas ng buhay ng willow tree. Magical power. Crystallization novice level pinapayagan ang nilalang o tiyak na bahagi na sumailalim sa crystallization malaki ang pagpapaunlad sa kanilang depensang kapangyarihan at ginagawang tunay na impenetrable sa asensya. Napasabi na lang ng Yuzio sa kanyang bagong kakayahan na crystallization dahil sa sobrang lakas nito. Ngayon ay mas lumakas na ang kanyang depensa kumpara noon. At kanyang nararamdaman ang paglakas ng kanyang depensang kapangyarihan. Napatawa na lang si Yuzio dahil sa lakas ng kanyang bagong abilidad.
si Yuzio sa kanyang sarili dahil sa abilidad na ang ugat ng puno ay napaunlad ang abilidad na ito upang kumuha ng espiritual na kapangyarihan. At napasabi na lang gusto niya itong subukan at nakita niya ang Honey Badger na humihilab pa at kanya na nga sinubukan ang kanyang abilidad sa Honey Badger. Napa-array na lang at napatakbo ang Honey Badger sa pagkakatusok ni Yuzio. Nakakuha siya ng 3,000 puntos. Napahanga na lang si Yuzio dahil nakasipsip ng 3,000 puntos sa isang atake lang. Sa paraang ito kaya niyang sumipsip ng spiritual na enerhiya mula sa mga kalaban o iba pang nilalang upang lagyan ang kanyang sarili ng enerhiya sa oras ng labanan. Napahanga na lang si Yuzio sa kanyang nakuhang bagong kasanayan. Napaisip na lang si Yuzio na susunod niyang laban sa puwersa ng mga tao ay hindi na magtatapos ang kanilang nang walang kahulugan. At kanya nang ang tinawag ang kanyang sistema at sinabi sa sistema na paunlarin ang lahat ng kanyang mga abilidad. At napasabi na lang siya sa kanyang isipan na dapat na kahit papaano ay sabihin sa kanya kung papaano harapin ang tao. At tinignan niya uli ang kanyang sistema at nagulat na lang siya dahil nagkaroon din siya ng isa pang kakayahan na tinatawag na pagpapalakas ng abilidad ng regeneration. At napaisip na lang si Yuzio at nasabi sa kanyang sarili na sa susunod kahit masira ang kanyang katawan ay kaya niyang dahan-dahan na mag-regenerate gamit ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Marahil aabutin ito ng ilang o kaya ilang dekada bago muling mabuo ang kanyang katawan hanggat may natitira pang bahagi ng kanyang katawan ang Willow Tree. Nasabi niya na lang balang araw mabubuhay siya muli kahit masira pa ang kanyang katawan. At dito nga ipinakita na meron ng puso si Yuzio. Napatawa na lang si Yuzio at napatanong sa kanyang sarili na kung totoo ba talaga ang kanyang nakikita na meron na siyang puso. Na kahit mamatay pa ang kanyang mga alaga sa hinaharap maaari pa rin siyang umasa sa puso niya para buhayin silang muli. At hanggat hindi nangyayari ang sabay-sabay ng pagkasira ng pangunahing katawan at ang puso ni Yuzio siya ay parang isang immortal na hindi masisira. Gayunpaman kung ganoon ang kaso kailangan niya peren ipaubaya ang kanyang puso sa iba para mapanatili itong ligtas. At kanya na lang nasabi kung sino nga ba ang bumuhay sa kanya muli at ano nga ba talaga ang kadiliman na sinasabi ng kanyang sistema. Mapunta naman tayo kung saan ang base ng mga tao. Makikita nating ang dalawang bantay na nagulat sa kanilang nakita na hanggang ngayong ay buhay pa rin si Shaolin. Alam ko ang nasa isip mo walang uncensored nito hahaha. At kinausap ni Yuzio si Shaolin sa kanyang isipan na humihingi ng tulong na imbestigahan si General Lee at kolektahin ang mga impormasyon tungkol kay General Lee. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang tungkol sa sinabi sa kanya ni General Lee na awakened ones. Nagsimula na nga si Shaolin sa kanyang pag-iimbestiga at pamanta sa opisina ni General Lee upang makakuha ng mga impormasyon. Ngunit wala siyang makita kahit isa tungkol kay General Lee. Sa kanyang pagtingin-tingin sa paligid na padako ang kanyang tingin sa isang larawan sa dingding. Sa kanyang paglapit sa larawan ay kanyang natuklasan ang isang sekreto pinto at nagulat na lang siya sa kanyang mga nakita na hindi pa natin alam dahil hindi ipinakita nagpapakipot pa hindi naman chicks. At nakita natin ang mga ugat ni Yuzio at si Yuzio na napapalibutan ng isang malawak na ilaw na parang isang kalasag na pumuprotekte sa malawak na sakop. At sa pamamagitan ng paggamit ng isang espiritual na larangan maaari mong palibutan ang lugar sa loob ng ilang milya at ganap na balutin ito. Ito ay dapat na maliit lang ang epekto sa parehong antas pero kaya nitong bawasan ang lakas ng mga kalaban mula sa mababang antas at sa mga sumusunod na pag-upgrade ang sakop nito ay lalong lalaki. At dito nga ay tinawag ni Shaolin si Yuzio at sinabi na nakita na niya ang hinahanap nito at sinabi niya kay Yuzio na si General Lee ay isang tunay na nagising ang mga alaala ng isang sword master mula sa nakaraang siglo at natuklasan ni Shaolin ang mga bagay na may kinalaman sa alchemy at iba pang mga bagay na hindi nabibilang sa panahon na ito sa gusali kung saan siya naruroon kasama sa mga ito ay mayroong isang aklat ng kasaysayan. At tinanong ni Yuzio si Shaolin kung ano ang mga nilalaman nito at kinuwento Shaolin ang kanyang mga nabasa sa nakaraang panahon mayroong 3,000 daw lineages at ang mga Diyos ay nagpakita sa mga mortal na realm. Sa pagtatapos ng panahon ng lahat ng bagay at nilalang ay naging ganap na gulo mayroong maraming mga clan at lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakarating sa realm ng dakilang mahiwagang kapangyarihan ang mga dakilang manggagamot na nagtanggal ng labanan ang kapalaran at baguhin ang kanilang destiny ay natapos na supilin at ang kanilang mga kaluluwa ay nagkalat hindi na kailanman mabubuhay muli.
At nasabi na lang na ni Yuzio na pakiramdam niya ay gusto niyang magsanay para maging isang immortal. Ayon kay General Lee, ang mga taong katulad niya na sumunod sa simpleng buhay ay nakaligtas sa pamamagitan ng swerte. Gaano kahirap kaya para sa taong may talagang kahanga-hangang talento na mag-reincarnate. Nasabi na lang ni Yuzio maaring sa panahon ng sinaunang paglilinang marahil ito rin ang panahon ng espiritual na pagbabalik sa huli habang nakakalimutan ang espiritual na enerhiya, isa-isa silang bumagsak hanggang sa naging mga alamat na lang sila sa kasaysayan. Ngayon sila ay isa-isang nagre-reincarnate at muling nabubuhay sa mundong ito. Nasabi ng ni Yuzio na hindi lang pala siya ang bumalik sa mundo mula sa kamatayan. Marahil ito ang kinakatakutan ng sistema. Marahil kasalukuyan nilang tinatago ang kanilang lakas, naghihintay ng tamang panahon para gumawa ng kanilang hakbang. Ayon sa mga salita ni General Lee, mga pagbabago sa langit at lupa sa pagitan ng sinaunang panahon at ngayon, ang mga na-reincarnate ay kailangang umangkop sa mga batas ng mundong ito upang magbago at mabuhay. Tulad ng nabanggit ni General Lee, sa tingin sa simula pareho tayo, pero ang pamamaraan ngayon ay hindi gaano ka-advance kagaya ng kanila. Nasabi na lang ni Yuzio na naiintindihan niya na ang sitwasyon ng Federation ngayon ay nakakaranas ng matinding pagkatalo sa oras na ito. Ang Federation ay nakaranas ng matinding pagkatalo sa oras na ito kasama ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya. Hindi na sila makakabalik sa malapit na hinaharap. Bagamat namatay si General Lee sa labanan, may 8 siyang disipulo sa ilalim niya. Buhay pa rin sila. Inaasahan niya ang mga puwersa ay magkakahati. Sinabi ni Shaolin sa kanyang master na ang mga tao ay isang lahi na hindi dapat maliitin at gusto ni Shaolin na samantalahin ang pagkakataon upang maabot ang tuktok ng kapangyarihan sa Federation. Kahit hindi ito magtagumpay, hinding-hindi niya hahayaan na ang mga tao ay maging hadlang sa kanyang master. Napasabi na lang si Shaolin habang may galit sa kanyang mga salita. Hindi niya hahayaan na maulit ang kasaysayan. Like, comment, share and subscribe for more videos. Mag-comment lang kayo mga manhwa kung gusto nyo pa bang ituloy natin o hindi.